Madalas ka bang gumising sa gabi para pumunta sa banyo? Naramdaman mo na ang daloy ng ihi mo ay hindi na kasing lakas ng dati, na mas mahina na at madalas na napuputol? Naiiwan ka ba sa nakakainis na pakiramdam na parang hindi mo lubusang na empty ang pantog mo? Kung ganito ang nararamdaman mo, gusto kong malaman mo ito. Hindi ka nag-iisa at higit sa lahat, hindi mo kailangang magtiis na mabuhay ng ganito. Ako si Dr. Fernando Manalo at sa mahigit 15 na taon ko bilang doktor, nakita ko na ang libu-libong kalalakihan, mabubuting lalaki, masisipag na manggagawa, na nagdurusa ng tahimik dahil sa problema sa prostata. Dumadating sila sa aking klinika na bigo dahil hindi sila makatulog ng maayos, nababalisa sa kanilang buhay na pang-intimate, at sa kaibuturan, may takot. Takot na baka ito ay seryosong sakit, takot na nawawala ang kanilang lakas. Karamihan ay iniisip na ito ay simpleng bahagi na lang ng pagtanda, isang uri ng bayarin na kailangang bayaran pagkatapos ng 40 o 50 taong gulang. Pero ngayon, dito at ngayon, sasabihin ko sa iyo ang isang bagay na maaaring baguhin ang iyong buhay. Ang solusyon, o kahit malaking bahagi nito, ay hindi nasa isang bote ng gamot, kundi sa isang lugar na mas simple pa, ang sarili mong kusina. Makikita mo, may tahimik na digmaan na nagaganap sa loob ng iyong katawan, at ang larangan ng labanan ay ang iyong prostata. May 3 karaniwang pagkain, yung siguradong kinakain mo ng ilang beses sa isang linggo, na nag-aalab sa apoy ng pamamaga, nagpapalaki sa iyong prostata at nagpapalala sa bawat isa, sa mga sintomas na ito na ninanakaw ang iyong kapayapaan. Sa video na ito, ipapakita ko sa iyo kung ano ang 3 lihim na kaaway na ito. Pero hindi kita iiwan na may problema lang. Sa bawat pagkain na hihilingin kong iwasan, bibigyan kita ng masarap at makapangyarihang mga alternatibo na hindi lang ligtas, kundi talagang nagpoprotekta at nag-aalis ng pamamaga sa iyong prostata para tulungan kang mabawi ang kontrol. Manatili ka sa akin dahil ang impormasyong ibabahagi ko ay maaring maging unang hakbang para makatulog ka na ng mahimbing, mabawi ang iyong kumpiyansa at hawakan mo na ang manibela ng iyong kalusugan. Simulan na natin. Ang pinasimpleng dahilan, ang prostata at ang panloob na apoy. Bago ko ibigay ang listahan, mahalagang maintindihan mo kung ano ang nangyayari sa loob. Itigil mo nang tingnan ang iyong prostata bilang isang sirasirang bahagi. Isipin mo ito ng mas simple. Isipin na ang iyong prostata ay isang maliit na lupain. Kapag bata ka pa, ang lupain na iyon ay tahimik. Pero sa paglipas ng mga taon, pagkatapos ng 40, may mga salik na nagpapasiklab ng mga spark. Ang mga spark na iyon ay ang pamamaga. Ngayon, ano ang mangyayari kung sa isang tuyong lupain na may mga spark ay magbubuhos ka ng gasolina? Magkakaroon ba ng sunog? Iyon mismo ang ginagawa ng ilang pagkain. Kumikilos sila bilang gasolina sa mga spark na iyon na lumilikha ng patuloy na panloob na apoy sa iyong pelvic area. Ang apoy na ito, ang talamak na pamamagang ito ang ugat ng problema. Kapag namamaga ang prostata, ito ay namamaga, lumalaki. Tinatawag natin itong benign prostatic hyperplasia or BPH. Dahil ang prostata ay nakapalibot sa urethra, ang daanan kung saan ka umiihi. Kapag namamaga ito ay parang isang clamp na humihigpit sa isang hose. Ang resulta, ang daloy ng ihi ay nawawalan ng lakas, nahihirapang umpisahan, napuputol at dahil hindi lubusang na empty ang pantog, nararamdaman mo ang pangangailangang pumunta sa banyo ng paulit-ulit, lalo na sa gabi, na sumisira sa iyong pahinga. Ang pamamagang ito ay nakaiirita din sa mga ugat ng pantog na nagdudulot ng pakiramdam ng pagka-urgent, ang desperadong pagtakbo sa banyo. Ang ating misyon ay malinaw. Kailangan nating itigil ang pagbubuhos ng gasolina sa apoy. Kailangan nating maging mga bumbero ng ating sariling katawan. At ang unang hakbang ay tukuyin ang mga piromano na nagtatago sa iyong dieta. Ngayon, alisin na natin ang maskara sa unang kaaway, pagkain na ipinagbabawal. Una, ang mga processed na karne. Ang unang pagkain na hihilingin kong alisin mo sa iyong radar simula ngayon ay ang grupo ng mga processed na karne. At gusto kong maging malinaw, tinutukoy ko ang mga longganisa, chorizo, tocino, ang mga embutido tulad ng hamon, salami at anumang fiambre na binibili mo sa palengke o supermarket. Alam ko kung ano ang iniisip mo. Dok, paano mo ako hinihiling na isuko ang sandwich na may hamon o ang longganisa sa inihaw? Naiintindihan ko, talaga. Mga mabilis na pagkain, masarap at talagang atin. Pero ang kasiyahan sa isang sandali ay may napakataas na halaga para sa iyong prostata. Ipapaliwanag ko kung bakit. Ang mga produktong ito ay hindi lang karne. Ito ay isang chemical na cocktail na dinisenyo para bigyan sila ng lasa,
kulay, at gawing matagal ang shelf life. At dalawa sa pinakamasamang villain sa cocktail na iyon ay ang nitrites at nitrates. Ang mga preservative na ito, kapag pumasok sa iyong katawan o niluto sa mataas na temperatura, ay nagiging mga substance na tinatawag na nitrosamines. Tandaan mo ang pangalang iyan. Isa sila sa mga pangunahing salarin sa pag-aalab ng apoy ng pamamaga. Sa katunayan, ang ugnayan ay napakalinaw na ang World Health Organization mismo, ang WHO, ay inilagay ang mga processed na karne sa Group 1 carcinogens. Ano ang ibig sabihin niyan? May matibay na ebidensya na nagdudulot sila ng kanser. Nasa parehong kategorya sila ng sigarilyo, ganyan kabigat, pero hindi pa tapos ang pinsala. Ang mga processed na karne ay puno ng saturated fats na pinakamasamang uri. Ang mga fat na ito ay hindi lang nagpapataba at nagpapataas ng kolesterol, kundi isa ring malakas na pro-inflammatory agent. Isipin mo na parang basa na kahoy na gumagawa ng nakalalasong usok na nakaiirita sa buong katawan mo at ang iyong prostata ang isa sa mga unang nakakaramdam. Bukod pa rito, kapag niluto mo ang mga karneng ito sa mataas na apoy, nabubuo ang tinatawag na advanced glycation end products o AGEs, na parang mga particle ng kalawang na nagdudulot ng paninigas, pagtanda, at higit na pamamaga. Paano ito nagiging bahagi ng iyong araw-araw? Ang pamamagang idinudulot nila ay nagiging sanhi na lalong pumipisil ang prostata sa uretra. Ang resulta ay isang daloy ng ihi na lalong humihina. Kailangan mong mag-exert ng higit na puwersa para umpisahan at ang walang katapusang patak sa dulo. Sa gabi, sa halip na mag-repair ang katawan mo, ito ay nakikipaglaban sa pamamagang binigay mo. At iyon ang dahilan kung bakit ka gumigising ng paulit-ulit. Ito ay nagpapaalala sa akin sa isang pasyente, tawagin na nating Mang Cardo, 52 taong gulang. Isang malakas na lalaki, may-ari ng maliit na construction business, na dumating sa aking klinika na pagod na pagod. Gumigising siya ng 4 o 5 beses sa isang gabi. Inamin niya na kailangan niyang iplano ang kanyang mga biyahe sa sasakyan batay sa kung saan may pampublikong banyo. Ang kanyang ritual sa umaga para magkaroon ng lakas ay isang malaking sandwich na may tosino at longganisa. Ipinaliwanag ko sa kanya ang parehong bagay na sinasabi ko sa iyo. Bagamat skeptical, desperado siya at tinanggap ang hamon. Isang buwan na walang processed na karne. Nang bumalik siya ay ibang tao na. Sinabi niya, "Doc, hindi ko masasabi. Ngayon ay natutulog ako ng 4 na oras na sunod-sunod. Hindi ko na maalala kung ano ang ganito. Hindi ito mahika." Si Mang Cardo ay simpleng tumigil sa pagbubuhos ng gasolina sa apoy, ang makapangyarihang mga alternatibo para protektahan ang iyong prostata. Hindi ito tungkol sa pagkain ng boring, tungkol ito sa pagkain ng matalino. Ang kapangyarihan ng isdang may asul na kaliskis, ang iyong bagong matalik na kaibigan. Salmon, sardinas, tulingan, at isdang tambakol. Ito ang pinakamayamang pinagmumulan ng omega-3 fatty acids. Kung ang saturated fats ay gasolina ng apoy, ang omega-3 ay ang tubig na pumapatay dito. Ito ang pinakamakapangyarihang anti-inflammatory sa kalikasan. Subukang kumain ng isdang may asul na kaliskis 2 o 3 beses sa isang linggo. Mga lean at dekalidad na karne. Kung mahilig ka sa karne, walang problema, piliin mo na lang ng mas mabuti. Manok o pabo na walang balat, inihurnong o inihaw. Magandang pinagmumulan ng protina ng walang inflammatory load. Ang susi ay huwag iprito o i-carbonize. Ang pulang kayamanan ang lycopene ng kamatis. Narito ang isang superhero para sa iyong prostata. Ang lycopene ay isang napakamakapangyarihang antioxidant na nagbibigay ng pulang kulay sa mga kamatis. Maraming pag-aaral ang nagpapatunay na ang lycopene ay naipon sa prostatic tissue at pinoprotektahan ito mula sa pinsala at pamamaga. At isang mahalagang impormasyon, mas mahusay itong nasisipsip ng katawan mo kapag niluto na ang kamatis. Kaya ang isang masarap na homemade na sarsa ng kamatis ay isa sa pinakamagandang gamot na maibibigay mo sa iyong prostata. Kung nagkiklik na ito sa iyo kung nagsisimula ka nang makita ang koneksyon sa pagitan ng kinakain mo at kung paano ka nararamdaman, hihilingin ko sa iyo ang isang maliit na pabor na tumutulong sa akin na magpatuloy sa paggawa ng ganitong content. Pindutin mo ang subscribe button at i-on ang bell para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na video. Pagkain na ipinagbabawal. 2, ang buong fat na dairy. Pumunta tayo sa pangalawang grupo ng pagkain na dapat iwasan o kahit babaan ng husto, ang buong fat na dairy. Tinutukoy ko ang buong gatas, mga matatandang at matatabang keso, krema, mantikilya, at mga buong o matamis na yogurt. Naririnig ko na ang sasabihin mo. Pero Doc,
Buong buhay ko sinabi sa akin na ang gatas ay mabuti para sa buto. Oo, mahalaga ang calcium. Pero ang paraan kung paano natin kinokonsumo ang dairy ngayon ay maaaring nagbibigay ng napakataas na bayarin sa iyong prostata. Ang problema ay doble, ang saturated fats at ang mga hormone. Tulad ng nakita na natin, ang saturated fats ay nagpo-promote ng pamamaga, pero bukod pa rito ang sobrang taba ay maaaring magdulot ng hormonal imbalance na nagpapabor sa pag-convert ng testosterone sa isang mas agresibong anyo na tinatawag na dihydrotestosterone o DHT. Ang DHT ay isa sa mga pangunahing dahilan ng paglaki ng prostata, pero ang pinakamakababahala ay ang insulin-like growth factor 1 o IGF-1, isang hormone na natural na nasa gatas. Ang gatas ay dinisenyo para mapalaki ng mabilis ang isang bisiro, kaya puno ito ng mga growth hormones. Kapag binumba natin ang katawan natin ng sobrang IGF-1, parang binibigyan natin ng pataba ang ating mga selula para mag-multiply ng walang kontrol. At aling organ ng lalaki ang lalong sensitibo sa signal na ito? Tama, ang prostata. Ibang pag-aaral ang nakakita ng ugnayan sa pagitan ng mataas na pagkonsumo ng dairy at mas mataas na panganib sa problema sa prostata. Isipin mo na ang bawat baso ng buong gatas ay parang pagbubuhos ng kaunting pataba sa iyong prostata na namamagana. Ang resulta ay mabilis na paglaki at paglala ng mga sintomas. Ang matatalinong at mapoprotektang mga alternatibo. Pupunuin natin ang iyong ref ng mga opsyon na nagpapakalma at nagpoprotekta, mababang taba at fermented na dairy. Hindi mo kailangang alisin lahat. Pumili na lang ng mas mabuti. Ang natural na low-fat yogurt o kefir ay napakaganda. Dahil mababa sa taba, nababawasan ang pamamaga, at dahil fermented, puno ito ng probiotics, ang mabubuting bakterya na nag-aalaga sa iyong bituka. Ang malusog na bituka ay nangangahulugan ng mas kaunting pamamaga sa buong katawan, kabilang ang prostata. Ang mundo ng plant-based na gatas, subukan ang almond milk or oat milk na walang asukal. Pero ang kampeon para sa prostate health ay maaaring ang soy milk. Ang toyo ay mayaman sa isoflavones na may regulating effect sa hormone na tumutulong na harangan ang masamang epekto ng DHT sa prostata. Mga natural na suporta. Saw palmetto, marahil ang pinaka-pinag-aralan na suplemento para sa prostata. Ang extract nito ay tumutulong na pigilan ang enzyme na nagko-convert ng testosterone sa agresibong DHT na maaaring makatulong na pigilan ang paglaki ng prostata at mapabuti ang urinary symptoms. Zinc. Ang mineral na ito ay napakahalaga. Ang prostata ang organ na may pinakamataas na konsentrasyon ng zinc sa katawan, tumutulong ito na i-regulate ang mga hormone at ito ay anti-inflammatory. Ang pinakamagandang pinagmumulan, buto ng kalabasa, munggo at mani. Isang dakot ng buto ng kalabasa sa isang araw ay isang mahusay na gawain. Pagkain na ipinagbabawal. 3. Ang mga sobrang maanghang na pagkain. Narito na ang ikatlong kaaway, at ito ay medyo iba. Pinag-uusapan ko ang mga sobrang maanghang na pagkain, sili, labuyo, ang mga maanghang na sarsa. Ingat, at gusto kong maging malinaw dito, ang active compound ng maanghang, ang capsaicin, ay hindi direktang nagdudulot ng pamamaga sa prostata o nagpapalaki nito. Sa katunayan, may ilang pag-aaral na nagmumungkahi na maaaring may positibong epekto ito sa mahabang panahon. Kaya Doc, ano ang problema? Ang problema ay hindi sa prostata, kundi sa kapitbahay nito, ang pantog. Ang capsaicin ay isang irritant, kaya sumasakit ang bibig natin. Kapag kinain mo ito, nasisipsip ito ng katawan at inilalabas sa ihi. At dito nagsisimula ang gulo. Ang ihi na puno ng capsaicin ay kumikilos parang papel de liha sa dingding ng iyong pantog. Kung ang prostata mo ay lumaki na, ang iyong urinary system ay nasa ilalim ng stress. Kung idaragdag mo pa ang isang substance na nakaiirita sa pantog, parang binubudburan mo ng asin ang sugat. Ang iritasyong ito ay nagiging sanhi na maging nervyos o hyperactive ang pantog, at ito ay nagpapakita sa matinding pagka-urgent. Ang pakiramdam na kailangan mong pumunta sa banyo ngayon din, mas madalas na pag-ihi. Pumupunta ka ng mas madalas sa banyo, pero kaunti lang ang ihi, sakit o hapdi, isang kakulangan sa ibabang bahagi ng tiyan. Sa madaling salita, ang maanghang ay hindi nagpapalaki sa iyong prostata, pero ginagawang 10 beses na mas masahol ang iyong mga sintomas. Ang mga alternatibong nagbibigay ng lasa at nagpapagaling. Ibig sabihin ba nito na kailangan mong kumain ng walang lasa?
Hindi naman. Gagamitin natin ang mga pampalasa na hindi lang nagbibigay ng lasa, kundi malalakas na anti-inflammatory. Ang gintong bituin, ang turmeric. Kung may isang pampalasa na dapat mong tanggapin, ito na iyon. Ang active nito, ang curcumin, ay isa sa pinakamakapangyarihang natural na anti-inflammatory na umiiral. Isang mahalagang payo. Para masipsip ng mabuti, palaging pagsamahin ito sa kaunting itim na paminta. Ang piperin sa paminta ay nagpapataas ng absorption nito hanggang 2,000%. Ang luya, ang natural na pampakalma. Isa pang pambihirang anti-inflammatory, tumutulong ito na bawasan ang sakit at pamamaga. I-grate ito ng sariwa sa iyong stir-fry o magtimpla ng tsaa na may kalamansi. Mga aromatic herbs. Huwag maliitin ang kapangyarihan ng bawang, oregano, rosemary, at thyme. Ito ang mga pundasyon ng Mediterranean diet at puno ng antioxidants na tahimik na nagtatrabaho upang protektahan ang iyong prostata. Sa halip na maanghang na sarsa, i-marinate ang manok sa bawang at rosemary. Sa halip na chili, magdagdag ng turmeric at luya. Papalitan mo ang isang irritant ng isang tagapagpagaling. Bonus, ang mga tahimik na saboteur. Bukod sa tatlong iyon, mag-ingat sa ibang mga saboteur, asukal at refined na harina, puting tinapay, mga cake, soft drinks alak at kapeina, tulad ng maanghang, ay maaaring makairita sa pantog at dagdagan ang urgency at frequency. Bawasan ang pagkonsumo, lalo na sa hapon at gabi. Mga pritong at ultra-processed na pagkain. Pinagmumulan sila ng masamang trans fats na sobrang inflammatory. Ang pinakamagandang plano ay isang dieta na lumalaban sa pamamaga. Isipin ang Mediterranean-style diet, puno ng prutas, gulay, broccoli, cauliflower, munggo, isda, at extra virgin olive oil. Uminom ng sapat na tubig sa maghapon. Pero bawasan ang pag-inom ng ilang oras bago matulog at gumalaw. Isang simpleng lakad ng 30 minuto sa isang araw ay maaaring gumawa ng milagro. Konklusyon, ngayon ay na-unmask na natin ang tatlong malalaking kaaway ng iyong prostata. Ang mga processed na karne, ang buong fat na dairy, at ang mga sobrang maanghang na pagkain. Nakita natin na ang mga processed na karne ay kumikilos bilang gasolina para sa pamamaga. Naintindihan natin na ang buong fat na dairy ay maaaring gumana bilang pataba para sa paglaki ng prostata, at naunawaan natin na ang maanghang ng hindi nakakasira sa prostata ay nakaiirita sa pantog at ginagawang hindi matiis ang iyong mga sintomas. Pero ang pinakamahalaga ay ngayon ay mayroon ka ng mga alternatibo. Ang isdang may asul na kaliskis at likupin ng kamatis, ang low-fat yogurt at buto ng kalabasa, ang turmeric at luya. Gusto kong manatili sa iyo ang mensaheng ito. Ang mga problema sa prostata ay hindi isang hindi maiiwasang sentensya. May hawak ka sa iyong plato ng isa sa mga pinakamakapangyarihang kasangkapan upang mabawi ang kontrol. Hindi mo kailangang magdusa ng tahimik. Isang mahalagang paalala. Ang impormasyong ito ay pang-edukasyon lamang, pero hindi ito kapalit ng payo ng iyong doktor. Kung may sintomas ka, mahalagang kumonsulta sa isang urologist para sa tumpak na diagnosis. Ang mga pagbabagong ito sa dieta ay isang kahanga-hangang dagdag, pero ang medical na supervision ay kailangan. Ngayon hihilingin ko sa iyo ang tatlong bagay. Una, kung nagbigay ng halaga sa iyo ang video na ito, bigyan mo ng like. Pangalawa, i-share ito. Isipin ang isang kaibigan, kapatid, o ama mo. Maaring baguhin ng video na ito ang kanyang buhay. At pangatlo, gamitin ang comments. Sabihin mo sa akin kung alin sa mga pagkaing ito ang nagulat sa iyo ng husto. Anong pagbabago ang sisimulan mo ngayon? Salamat sa iyong oras at sa iyong commitment sa iyong kalusugan. Hawakan mo ang manibela. Simulan ngayon. Ang iyong prostata at ang iyong mga gabing mahimbing na tulog ay magpapasalamat. Ako si Dr. Fernando Manalo at isang karangalan ang makasama ka. Hanggang sa susunod.